Noong sinaunang panahon sa isang kaharian, may isang itim na pusa na lihim na umiibig sa isang puting pusa na may matingkad na asul na mata at nakahimlay sa isang gintong trono. Dito nagsimula ang kwento. Isang babae na may dalisay na pakpak ng anghel at platinum na kulay ng buhok ang lumipad paitaas sa langit, determinado na pigilan ang paglaganap ng maitim na mahika sa sinaunang mundo. Sa isang payapang nayon, isang batang lalaki na may itim na buhok na may halong pula ang naghahanda para sa isang pangangaso upang makakuha ng pagkain. Habang siya ay naglalakad, nangangarap siyang tumingin sa maulap at madilim na kalangitan, habang pinapakinggan ang payo ng kanyang mga nakatatanda. Biglang may isang tiyuhin na dumating ng nagmamadali at sumisigaw na inaatake na ng mga halimaw ang kanilang nayon. Ayon sa utos ng mga matatanda, pinangunahan ng batang lalaki ang tatlong bata papunta sa isang kuweba sa burol upang magtago. Habang tumatakas sila, nadapa ang isa sa mga bata kaya napahinto si Atora. Habang tinutulungan niya ang batang nahulog, isang napakalaking nilalang na parang alakdan ang umatake. Sinubukan ng bata na labanan ito gamit ang kutsilyo na dala niya, ngunit dahil sa matigas na balat ng nilalang, wala siyang nagawa kundi panuurin ng walang magawa habang ang unang bata ay namatay sa sakit. Buhat niya ang isang batang babae at nagpatuloy sa pagtakbo para manatiling buhay, ngunit naabutan sila ng halimaw. Isa pang bata ang nagsakripisyo, ipinagkatiwala kay Atoro ang kanyang kapatid na babae sa pag-asang mapoprotektahan niya ito. Mula sa apat, sila ay nabawasan hanggang sa batang babae at ang binata na lamang ang natira. Nang marating nila ang kanilang kanlungan sa gitna ng matinding panganib, hindi nagtagal ang pag-asa. Dinala niya ang bata upang humingi ng tulong, ngunit ang kanyang sigaw ay umalingaw-ngaw lamang sa walang katahimikang lugar. Sa kasamaang palad, lahat ng mga taga-nayon ay nasawi na sa naunang labanan laban sa mga halimaw. Gamit lamang ang mga simpleng kagamitan sa pagsasaka bilang sandata, paano nga ba sila makakaligtas laban sa napakalalakas at dambuhalang nilalang? Ngayon, ang batang lalaki na lamang ang natirang maswerte na nakaligtas sa trahedya, at ang nayon na dati puno ng tawanan ay naiwan na may isang nag-iisang kaluluwa. Biglang naging madilim ang langit at bumuhos ang ulan, tila dinadala ang bigat ng kalungkutan ng mga naiwan. Samantala, si Skir, isang matandang kabalyero na may pilak na buhok, ay naglalakbay upang hanapin ang iba pang mga nayon na sinalanta ng malulupit na halimaw. Hindi sinasadyang nadiskubre niya si Astora na naghuhukay ng mga libingan para sa mga kaluluwang malupit na pinatay. Ayon kay Astora, pati ang mga kalapit na nayon ay hindi rin nakaligtas sa mga halimaw at wala nang natitirang buhay. Sa puntong iyon, halos maubos na ang lakas ni Astora sa kakahukay, hindi na niya ramdam ang gutom, ngunit nang bigyan siya ni Skir ng isang tinapay, kinain niya ito na parang isang gutom na tigre. Matapos kumalma, umupo ang dalawa at nag-usap ng matagal. Ikinwento ni Astora na dati siyang isang batang walang pangalan at walang pinagmulan na inampon lamang ng mga taga-nayon. Ang bansang kanyang kinalakihan ay pinamumunuan ng tinatawag na Dark King. Nagtanong siya kay Skir kung may hustisya pa bang umiiral, kung bakit hinahayaan ng hari ang mga halimaw na malayang maghasik ng lagim. Nang mabanggit ang hustisya, makikita sa mga mata ni Astora ang matinding determinasyon at hangarin na makamit ang kapayapaan at kaligayahan para sa lahat. Dahil dito, naisip ni Skir na masyado pang inosente ang batang nasa harap niya. Marahil iyon ang dahilan kung bakit isinakripisyo niya ang kanyang sarili, ibinuhos ang lahat ng lakas sa pagbibigay ng huling hantungan sa mga namatay. Patuloy na naghukay si Astora hanggang sa pakiramdam niya ay naaabot na niya ang langit. Ang tunog ng kanyang paghuhukay ay tila sumasabay sa paglisan ng mga kaluluwa, isang bagay na hindi nakatulong sa kanyang kalagayan at walang kasiguraduhan para sa kanyang kinabukasan. Biglang naghagis ng espada si Skir sa kanyang harapan. Nais niyang tumindig si Astora at lumaban, sa halip na patuloy na tumakas. Kailangan niyang maging malakas, hindi lamang para tumulong sa paglilibing, kundi para protektahan ang iba. Doon naunawaan ni Astora na siya lamang ang makakatupad sa kanyang mga paniniwala. Tumayo siya at buong tapang na sinalubong ang bawat atake ni Skir. Sa di inaasahang pagkakataon, naitaboy pa niya ang espada ni Skir, bagay na ikinatuwa ng matandang mandirigma. Sa harap niya ay isang batang may napakalaking potensyal, isang maaaring maging tagapagmana ng Dark King. Ibinigay ni Skir ang espada kay Astora bilang simbolo ng pamumuno at sinabi sa kanya na pumunta sa kabisera, sa malaking mansyon, at ipahayag ang sarili bilang Dark Prince, ang tagapagmana ng Dark King. At upang magtagumpay, kailangan niyang makuha ang tiwala ng kabalyerong si Valas na siyang mag-aalaga at gagabay sa kanya. Hiniling ni Skir kay Aether na gamitin ang kanyang panahon upang baguhin ang mundong puno ng pagkakamali. Sa sandaling tumulo ang luha ni Aether, isang liwanag na parang halo ang lumitaw sa loob niya, na nagpatunay na siya ang pinili.
Kasabay nito, tuluyan ng pumanaw ang Dark King at naglakbay patungo sa Sea of Bliss. Si Iris, ang babaeng may puting buhok, kasama ang mga sundalo mula sa kaharian ng Shiro, ay determinadong paalisan ang mga demonyo mula sa kadiliman. Siya ang reyna ng kaharian ng Shiro, at matapos pansamantalang maitaboy ang mga demonyo, pinayagan ang lahat ng sundalo na magpahinga at maghanda ng mabuti bago muling harapin ang susunod na pagsalakay. Habang nag-iisip ng malalim si Iris, napagtanto niya na ang kapangyarihan ng nagiging anyo ng Dark King ay lalong lumalakas, at posibleng hindi kayanin ng hukbo ng Shiro ang susunod na laban. Kahit na siya ay makapangyarihan, alam niyang mahihirapan siyang labanan ito ng mag-isa. Dahil dito, inutusan ng mga sundalo na mas pagigihin pa ang kanilang pagsasanay at paghahanda para sa bawat laban. Samantala, sa kanyang paglalakbay upang hanapin ang mansyon ng Dark King, nakatagpo si Astore ng isang misteryosong kabalyero. At doon, bigla siyang inatake ng misteryosong kabalyero sa isang kritikal na sandali. Ngunit agad niyang ipinakilala ang sarili bilang Dark Prince, ang tagapagmana ng yumaong hari. Kaagad siyang nakilala ni Vales, ang kabalyerong binanggit ni Skir bago ito pumanaw, at dinala si Astore sa mansyon, ayon sa huling habilin ni Skir. Samantala, ang kaharian ng Shiro ay naghahanda upang harapin ang isang malaking sakuna. Si Iris, ang kanilang pinuno, ay hindi makapagpahinga at laging handa na harapin ang kadiliman anumang oras. Lumapit ang mangkukulam na si Shima upang pagaanan ang kanyang loob. Iniisip ni Shima na ang layunin lamang ng kaharian ng kadiliman ay ang sinaunang wika, ngunit hindi ito pinaniwalaan ni Iris. Para sa kanya, ang dahilan ay ang biglaang pagkabaliw ng Dark King, na Iris sa lahat ng walang kontrol. Naniniwala siya na kapag may bagong umupo sa trono ng Dark King, kusa ring babalik ang kapayapaan sa mga kaharian. Ngunit naputol ang kanilang usapan nang dumating ang mga sundalo na may dalang balita, isang hukbo ang umaatake sa kanlurang kabisera. Nang marinig na ang kanlurang kabisera na Mede ay hinaharap ang unang bagyong tinatawag na Ball, agad kumilos si Iris. Bitbit ang bigat ng responsibilidad bilang pinuno ng kaharian, ibinuka niya ang kanyang puting pakpak at lumipad sa tahimik at madilim na kalangitan. Nang gabi, patungo sa lugar kung saan naghihintay ang napipintong panganib. Napansin ng pinakamalalakas na sundalo at mangkukulam ng kaharian na hindi mapakali ang kanilang reyna, kaya agad silang sumunod kay Iris patungo sa kanlurang kabisera. Sa kabilang panig, si Ball, isang napakalakas na demonyo, ay winawasak ang maganda at payapang lungsod ng Shiro para lamang sa sarili niyang kasiyahan. Nagpakawala ang mga sundalo ng mahika at mga matutulis na pana, ngunit wala itong epekto sa makapal na balat ni Ball, parang kagat lamang ng langgam. Walang awa niyang pinapatay ang isa't isa, habang ang mga sundalo ay unti-unting nauubos at nalalapit sa kamatayan. Sa kritikal na sandaling iyon, dumating ang hari ng mga elf, si Atlanchok. Gamit ang mataas na antas ng mahika, kinontrol niya ang mga espiritu upang harangin ang nakamamatay na mga kuko ni Ball, at nailigtas ang buhay ng mga sundalo sa tamang oras. Patuloy niyang ginamit ang mga teknik na hinasa niya sa loob ng daan-daang taon ng matinding pagsasanay upang pigilan ang mabangis na halimaw habang nagpapatuloy ang laban. Habang papunta ang mga sundalo ng Shiro upang tulungan ang Meda, bigla silang napahamak ng hindi inaasahang makasalubong ang Dark Army. Ngunit ang mga sundalo mula sa Shiro ay walang masamang hangarin sa kanila. Mga ordinaryong tao lamang sila na agad ibinaba ang kanilang mga sandata at sumuko. Ngunit may isang anino na tila lumamon sa kanilang katawan at kaluluwa, dahilan upang mawalan sila ng katinoan at umatake sa magkabilang panig. Dahil dito, napunta sa delikadong sitwasyon ang dalawang grupo. Samantala, patuloy si Atlancho sa pagpapakawala ng malalakas na atake gamit ang kapangyarihan ng mga espiritu laban kay Ball. Ngunit hindi matatawaran ang lakas ng demonyo. Bawat hampas ng mga espiritu ay parang kulog na bumabagsak mula sa langit at yumanig sa lupa, ngunit madali lamang itong naitaboy ni Ball. Walang kompromiso ang mabangis na demonyo sa kanyang mga kontra-atake, bawat galaw ay nakamamatay at walang awa. Nang magpakawala siya ng isang napakalakas na atake, hindi kinaya ng tatlong espiritu na bumuo ng isang matibay na magic shield, at agad itong nabasag. Sa sandaling iyon, habang nakikita ni Iris ang kanyang mga nasasakupan na isa-isang bumabagsak sa sakit at kamatayan, lalo pang nag-alab ang kanyang galit sa kasamaan. Sa matinding puot, ibinuka niya ang kanyang maliwanag na pakpak at sumugod kay Ball, tandem ang kanyang matalim na espada. Habang ang mga sundalo ng kaharian ng Shiro ay nahaharap din sa mga inosenteng magsasaka na pinanmanipyala ng kadiliman, nawala na sila ng kamalayan at walang malay na sumusunod sa kasamaan. Patuloy na inaatake ni Ball ang mga sundalo sa kabilang linya. Si Iris naman ay patuloy na nakikipaglaban kay Ball, nagpapakawala ng sunod-sunod na sinaunang teknik.
Ngunit tila libangan lamang ito kay Ball, na nasisiyahan sa kanyang malupit na kaligayahan. Habang lalong lumalala ang sitwasyon, nagpa siya si Iris na gamitin ang buong kapangyarihan ng sinaunang wika. Ngunit pinigilan siya ni Atlanta, sapagkat ang sinaunang pinagmulan ay hindi na makatiis sa labis na presyon. Pakiramdam ni Ball na walang karapat-dapat na kalaban sa kanyang harapan, kaya iniwan niya ang laban, na nag-iwan sa mga tao ng pagkabigla. Pagkatapos ng krisis, muling sumili ang liwanag ng bukang liwayway sa kalangitan. Nagdadala ng pag-asa sa buong kaharian ng Shiro si Iris at ang mga sundalo ay nagtulungan sa pagpapanumbalik ng kanilang wasak na kabisera sa kaharian ng kadiliman. Isang goblin na inisip na walang saysay ang digmaan laban sa Shiro ay agad na napatay ng hari ng Shiro. Pinaniniwalaan niya na ang asul na kalangitan ay hindi nararapat umiral dahil sa huli lahat ay dapat sumuko sa walang hanggang gabi at ito ay isang di nakasulat na patakaran na ang mga residente ng Kiro ay dapat sumunod sa kadiliman para sa kanya. Ang pagkakaisa ng Shiro at Kuro sa mundong ito ay hindi katanggap-tanggap. Kapag namayani ang kadiliman, ang Dark Army ay magpapahinga at pakiramdam niya ay naging walang saysay ang bagong panahon. Ang nais niyang makita ay ang kapakinabangan ng mga kahalili. Nang bumalik si Valas mula sa kaharian ng kadiliman, humiling si Azor kay Valas na turuan siya ng pakikipaglaban sa espada upang mapalakas ang kanyang sariling lakas. Gayunpaman, ang batikang kabalyero na nagsilbi sa maraming hari ay naniniwala na kulang pa si Eeyore ng kaalaman upang makipagsabayan para sa susunod na paghahari. Hindi lamang may responsibilidad si Valas sa pagsasanay ng mga sundalo sa pakikipaglaban sa espada, kundi may malaking papel din siya sa pagpapanday ng mga hilaw na hiyas ng bansa. Bagaman napakabata sa pagtuturo si Valas ay may pagmamahal pa rin siyang sinanay si Attore, kaya't lalo pang nahusay ang kanyang talento bawat araw. Higit pa rito, si Attore ay may pusong naglalabas ng mainit na sinag ng liwanag at tinulungan niya ang mga residente ng kaharian na maibalik ang kanilang kayamanan at mga tahanan. Sa maikling panahon na kayanan ni Eeyore na madisarm si Valas, na nagpapatunay na mula sa batang walang magawa kundi manood sa paghihirap at pagkamatay ng kanyang mga mahal sa buhay sa kamay ng mga demonyo, ay naging mas malakas siya kaysa dati. Pinagkatiwalaan ni Auro ang isang kasuotan na isinusuot ni Skir noong kabataan niya sa tigang na lupain ng Kiro. Ang mga sundalo ng kadiliman at si Groa, ang prinsesa ng kaharian, ay patungo na naghahanap ng mga potensyal na kahalili. Habang nagrereklamo siya tungkol sa mabigat na paglalakbay sa maupong lupain, biglang umatake ang mga halimaw kay Gray. Gayunpaman, sa lakas ng isa sa mga pinuno ng bansa, pinatigil niya ang mga demonyong iyon na hindi alam ang kanilang sariling hangganan at nawala sa mundo. Habang ang mga sundalo ay humahanga pa rin sa kanyang galing, pansamantala nawala ng depensa si Rusa at inatake ng natitirang halimaw na may matatalim na kuko na nais kitilin ang kanyang buhay. Bigla na lamang lumitaw ang isang binatang may pambihirang husay sa espada at walang kahirap-hirap na ibinigay ang nakamamatay na hampas na pumatay sa natitirang halimaw. Sa likod ng figure na iyon ay si Aura na ngayon naging isang malakas na kabalyero salamat sa mga buwang mahigpit na pagsasanay at pag-ipon ng kasanayan sa espada. Kasama si Valas sa sandaling ito, tila nahulog ang loob ni Grosse sa binata sa harap niya, halos nakakalimot sa dahilan kung bakit siya naglakbay sa tigang na lupain. Habang pinapanood niya ng may pangarap na tingin ang unti-unting lumalayo na anyo ni Ata, pinayuhan siya ng mga sundalo na hawakan ang binata dahil siya ang taong matagal na niyang hinahanap. Pagkatapos pumasok ang dalawa sa isang maliit na tavern sa kabisera, iminungkahi ni Grossa ang isang hamon para kay Aura na makipagkumpetensya laban sa iba pang mga kakandidato sa kaharian upang mapanalunan ang dakilang espada ng KIRAO, at agad na tinanggap ni Aura ang hiling ng prinsesa. Sa susunod na mesa, isang binata na may kapansin-pansing pulang buhok at matalim na mga mata ay umiinom ng kanyang inumin at naalalang narinig ang buong usapan sa pagitan ng dalawa sa kaharian ng Shiro. Si Iris na may malungkot na titig ay nakaupo sa ginintoang trono. Pakiramdam ni Iris ang patuloy na panghihinayang tungkol sa hindi makatarungang pagpanaw ng kanyang mga nasasakupan sa Shiro sa matinding laban kontra sa demonyong si Ball. Bilang pinuno ng kaharian, sinisi niya ang kanyang sarili sa kanyang kakulangan sa pagpigil na malagay ang buhay ng iba sa kamay ng kamatayan. Napansin ni Shima na lulubog si Reina sa malalim na pag-iisip, kaya lumapit siya upang aliwin ito. Tumulong si Shima kay Iris na makaramdam ng bahagyang ginhawa habang humihingi rin ng pahintulot na pumunta sa Meda upang muling itatag ang depensa ng kabisera sa mapayapang panahon ng Shiro. Habang sumisikat ang araw, ang mainit na liwanag ng bukang liwayway ay nagbigay diin sa lugar kung saan nakatayo ang Reyna na nananalangin para sa kapakanan ng kanyang mga nasasakupan. Sumama si Shima upang ibahagi ang mahalagang sandaling ito. Nagkaroon ng seryosong pag-uusap ang dalawang babae tungkol sa mga responsibilidad ng isang monarko at nagpasya silang suportahan ang isa't isa sa landas ng pamumuno ng kaharian. Malapit sa tore na naglalabas ng maliwanag na liwanag ay ang tirahan ng White Witch kung saan ipinakita ni Shima at Iris ang kanilang paggalang sa pantas. Ang pagsunod sa trono ng Reyna ay nagdulot kay Iris at Shima ng kaunting kaba sa kabila ng malaking responsibilidad ng pagpapalit ng pinuno ng kaharian.
Pinanatili ng dalawa ang kanilang dalisay at inosenteng espiritu. Iris ay naglaro na parang batang babae sa kagubatan na mimitas ng ligaw na gulay para sa hapunan kasama ang pamilya ni Shima. Ang maginhawang kapaligiran sa hapunan na puno ng tawanan ay sandaling nagtagal hanggang maayos na dinala ni Fio si Iris pauwi. Habang nag-iisip si Iris ay pinagnilayan niya ang kahalagahan ng tungkulin ng isang reyna sa pamumuno sa mga tao. Bagaman si Fio ay walang malinaw na sagot, hindi siya nag-atubiling ipakita ang kanyang paggalang at handering maging espada na nagpoprotekta sa reyna sa mapayapang tanawin ng makatang bangin na may hangin na humahaplos sa malambot na buhok ni Iris. Habang nakatayo siya mag-isa sa pag-iisip, biglang lumitaw ang mga madidilim na anino sa ilalim ng puting ulap na umatake sa kanya. Agad ginamit ni Iris ang kapangyarihan ng panlilinis na awit upang itaboy ang mga anino sa malinaw na asul na kalangitan. Isang tinig ang nagpaunawa kay Iris na ang tunay na tungkulin ng isang reyna ay pag-isahin ang mga kaharian sa kabila ng pakiramdam ng kalungkutan. Kailangan itong malampasan. Samantala sa mansyon ng madilim na hari si Aether, isang kinatawa ng angkan ni Styr, ay nakikilahok sa isang paligsahan upang makamit ang titulong Dark Prince ng kaharian. Nagpasya si Valas na hindi samahan si Attore sa paligsahan. Buong pagtitiwala sa kakayahan ng kabalyerong kanyang sinanay, wala siyang alinlangan sa kasalukuyang lakas ni Attore sa lugar ng paligsahan. Maraming individual na may pambihirang kakayahan ang nagtipon upang makipagkompetensya para sa dakilang espada ng Kiraw. Ang unang round ay ginanap sa isang arena na puno ng mapanganib na nilalang. Tiyaga niyang itinakda na tanging ang dalawa na mananatiling nakatayo ang makakausad sa huling laban ng pakawalan. Ang mga nilalang ipinakita ng bawat kalahok ang kanilang galing. Ang iba ay bihasa sa mahika, habang ang iba naman ay magagaling na mamamana na walang kahirap-hirap na tinatanggal ang mga nilalang sa isang suntok. Sa isang sandali ng kapabayaan na bigo ang apoy na mahika ng isang babaeng mangkukulam na patayin ng isang demonyo dahil nasaksihan na ni Attore ang pinsalang dulot ng mga halimaw. Bago pa man siya nakapagsalita, hindi siya nakapagpigil at tumulong agad. Ang kanyang agarang aksyon ay naging dahilan upang mailigtas ang mangkukulam, ngunit nakakuha rin ito ng pansin ng lahat ng ibang kalahok sa arena nang lumitaw ang isang higanteng demonyo na may higit na lakas. Nang pakawalan ng higanteng demonyo, agad nitong natalo ang lahat ng kasalukuyang kalahok sa mahigpit na pagsasanay kay Valas. Kailangan lamang ni Attore ng isang hampas ng espada upang talunin ang mabagsik na demonyo na naging isa siya sa tatlong natitirang kalahok. Napansin ng pulang buhok na kalahok na si ERS, ang isa pang ninja sa arena na nagpaplanong atakihin si Attore mula sa likuran. Agad niyang pinabagsak ang walang dangal na kalaban at nakasiguro ng pwesto sa huling round para sa kanilang dalawa. Sa panahon ng pahinga bago ang susunod na round, pinuna ni ERS si Attore dahil iniligtas niya ang mas mahihinang kalahok. Noong una naniniwala siya na hindi kailangan iligtas ng isa ang iba para maging hari. Ipinagtanggol niya na ang mahihina ay dapat lamang iligtas ang kanilang sarili sa pamamagitan ng pagpapalakas. Gayunpaman, hindi sang-ayon si Attore sa kanyang mainit na puso. Tinanggihan niya ang pananaw ni Aether. Mas pinili niyang maging hari sa ibang paraan kaysa iwanan ang iba. Sa huling round ng simula ng laban, agresibong atake ni ERS si Attore na parang bagyo. Gayunpaman, sa lakas at katawan na maingat na hinasa si Attore, madaling naitaboy ang espada ni Aether. Hindi matanggap ni Aether ang ideya ni Attore ng pagprotekta sa mahihina. Kinuha niya ang kanyang espada, determinado na ayusin ang lahat. Muli sa huli, lumabas na nagwagi si Attore na kamit ang buong paghanga at respeto ni Aether para sa kanyang kakayahan. Natanggap ni Attore ang Grand Sword ng Kiro at opisyal na naging Dark Prince. Si Beast na naghihintay sa labas ay lumapit kay Attore upang hilingin na ihatid niya ang isang mahalagang liham sa kaharian ng Shiro. Sa ngalan ng tagapagmana ng trono, tumangala si Attore sa malawak na kalangitan na may kontentong ekspresyon habang nasa bangka na nagdadala kay Attore patungo sa kaharian ng Shiro. Ang mga sundalong Kiro, habang nagre-refuel, ay umawit ng malakas. Ang kahoy na bangka ay bumilis, tumago sa puting ulap bago tumingin si Stork na nagpakita ng magandang lupain ng Shiro na hindi pa niya nakita dati. Natakot sina ERS at Groa na siya ay makaharap ng panganib pagdating sa kakaibang lupain na ito. Habang ang dalawang bansa ay patuloy na nasa digmaan, si ERS pagkatapos ay iminungkahi na magdeskay si Attore bilang isang espesyal na emissary, habang si Estora naman ay kikilos bilang bodyguard upang matiyak ang kaligtasan ng hindi opisyal na hari. Dahil kung may mangyaring hindi inaasahan, ang emissary ang magiging unang target. Noong panahong iyon, ang bangka ay nakadaong na at si Fios ang mismong sumalubong sa grupo ni Attore. Pinaghihinalaan niya na ang kinatawan mula sa Kuro ay dumating sa magandang kahariang ito na may masamang intensyon. Napansin agad ni ERS ang sitwasyon na kanyang hinaharap at ipinaliwanag kay Fios na ang mga tao ng Shiro mismo ay hindi naghahangad ng digmaan. Ang problema lamang ay walang sinuman ang makatatayong laban sa mabangis na hari dahil sa kanyang kakayahan sa diplomasya.
Mabilis na nakumbinsi ni ERS si Fios at sila ay dinala sa Royal Palace ng Shiro sa daan patungo sa palasyo. Nakaramdam si Estora ng labis na kaginhawahan dahil ang Shiro ay isang kaharian na puno ng kapayapaan at ang kanyang nasaksihan doon ay tumutugma sa kanyang ideal ng isang kaharian na puno lamang ng kaligayahan. Gayunpaman, sina Atora at ERS ay sinusuri ng mga lokal dahil sila ay mga dayuhan na pumapasok sa Grand Royal Palace nang lumapit si Iris sa trono. Agad na nahulog ang loob ni Azor kay Iris sa unang tingin matapos basahin ang liham. Itinanggi ni Iris ang posibilidad ng pagkakasundo sa pagitan ng dalawang kaharian. Iginiit na ang mga karumaldumal na ginawa ng dilim ay masyadong malaki upang patawarin. Ipinaliwanag agad ni Edes ang dahilan ng paglitaw ng mga demonyo sa kaharian ng Kuro, at sinabi niyang hindi maiiwasang harapin ang mga pag-atake mula sa kanila dahil ang hari ng kahariang ito ay masyadong magulo at tanging sirain ang nais. Gayunpaman, naniwala si Iris na kapag natalo na ang pinakamalaking hadlang na si Ball, ang susunod na target ng hari ng Chiro ay ang kaharian ng Shiro mula sa gilid. Tahimik na hindi sumang-ayon si Eeyore sa paniniwalang ito, tiwala na kapag siya ay nakaupo sa trono, ang ganitong mga hindi kanais-nais na alitan ay hindi na mauulit ang paghahari. Nang matandang hari ay papalapit sa katapusan at nais niyang magtatag ng pangmatagalang ugnayan sa Shiro. Gayunpaman, nahirapan ang mga leader ng kaharian ng Shiro na paniwalaan ang panukala ng Dark King kaya nagpasya si Iris na magbibigay siya ng sagot sa loob ng ilang araw. Samantala, sa kaharian ng Kuro, habang nahaharap sa panganib ang envoy, nagbibiroan ang mga sundalo sa pagbibigay ng palayaw sa isa't isa at sa huli ay pinarusahan ni Groza na pinaplinis silang lahat ng bangka. Biglang inimbitahan si Groza pabalik sa Royal Palace na nagpapahiwatig na naghahanda ang Kiro para sa isang nakapipinsalang digmaan. Dinala sina Aora at Aider upang magpahinga sa palasyo at bago umalis si Fios, tinanong ni Estore tungkol sa Hari ng Liwanag ngunit itinanggi ni Thias na iniisip na si Aora bilang isang karaniwang tao ay hindi karapat-dapat magtanong tungkol sa pinuno ng kaharian ng gabi. Ay napansin ni ERS na ang prinsipe ng kadiliman ay kumikilos ng kakaiba. Nauunawaan ni ERS ang pagmamadali ni Aora na dalhin ang kapayapaan sa Kiro. Iniisip niya na iniisip lamang ng Shiro na sila ang tama at mali ang Chiro at baka nais ng Hari ng Liwanag na paboran ang kanilang sitwasyon, ngunit agad na itinakwil ni Aora ang iniisip ni Aider. Napapansin ang kakaibang katangian ni Iris kumpara sa iba sa Shiro dahil anumang desisyon sa kasunduan ay nakasalalay sa kanya. Si Iris, sa kabilang banda, ay malalim sa pag-iisip tungkol sa kanyang pagpili at nagpasya na kumilos bilang isang leader. Upang matiyak ang kaligtasan ng kanyang mga nasasakupan bago sumikat ang araw, nagtipon sa Royal Palace ang mga pangunahing tauhan mula sa parehong kaharian. Tinanong ni Iris si Aore tungkol sa kanyang opinyon bilang mamamayan ng Kuro sa pagtalaban kay Ball bago magpasya na pirmahan ang kasunduan. Na ipaniwala ni Aore si Iris sa kanyang sagot. Sinabi niya ang kanyang hangarin na maprotektahan ang mga tao ng Kiro mula kay Ball sa pamamagitan ng kasunduan sa pagitan ng dalawang kaharian. Ang unang sinag ng araw ay sumilay sa Shiro na nagpapahiwatig ng pagsisimula ng isang bagong panahon. Pumayag si Iris na pirmahan ang kasunduan at ang dalawang kaharian ay magsasama upang talunin ang demonyong si Ball at protektahan ang kapayapaan ng kanilang mga tao. Ipinakpak ni Iris ang kanyang puting pakpak sa asul na langit at naghanda na pumunta sa kaharian ng Kiro upang talunin ang masamang demonyong si Ball. Ang kanyang puso, ang puso ng Reyna, ay patuloy na iniisip ang binatang may itim na buhok. Iniisip niya na tunay nga itong prinsipe ng kaharian ng kadiliman. Samantala sa kanyang tabi, si Fios ay may kaba, nag-aalala para sa kanyang Reyna na kabalik mula sa kabisera ng Medis. Naunawaan ni Shima ang sitwasyon ng ugnayang panlabas sa pagitan ng dalawang kaharian. Nang suriin niya ang isang liham mula sa kaharian ng Kiro, naunawaan niya na parehong nagkasundo ang dalawang kaharian sa isang tigil putukan upang pagsamahin ang kanilang lakas sa pagtalo kay Ball. Sa panahong ito, may karapatan ang Shiro na panatilihin ang dalawang sugo bilang mga bihag upang ipakita ang kabutihang loob ng Kiro. Samantala, lumipad si Iris patungo sa kaharian ng kadiliman sa kabila ng puting ulap. Naruroon ang isang lupain na natatabunan ng madilim na kulay kung saan ang mga tao ng Kiro ay patuloy sa kanilang pang-araw-araw na buhay at kalakalan ng hindi alam ang nalalapit na banta. Biglang lumitaw ang masamang demonyong si Ball. Ang bawat hampas ng kanyang pakpak ay parang makapangyarihang nakasisirang buhawi sa kabilang panig. Nagtipon ang pinakamahuhusay na sundalo ng kaharian ng Kiro, handa para sa isang monumental na labanan. Pinamunuan ni Valas, isang pangunahing kabalyero, ang kanyang hukbo kasama ang malalakas na nilalang upang isagawa ang isang paunang pag-atake sa masamang demonyo na nagtatangkang sirain ang kaharian para sa kanyang kasiyahan. Gayunpaman, ang ganitong puwersa ay hindi pa rin sapat upang talunin ang halimaw na malayang naghasik ng lagim sa mga kontinente. Sa loob ng libu-libong taon ginamit ni Valas ang isang maagang na planong taktika upang akitin si Ball sa loob ng kuta.
At saka naglunsad ng isang pagbuhos ng pinakamatalim na sandata, itinutok ang lahat ng apoy at lakas sa napakalaking katawan ng demonyo. Ang lakas ng demonyo ay hindi biro, lahat ng pisikal na atake ay para lang na parang langaw sa kanya. Ang kanyang makapal na balat na parang bakal ay madaling sumalba sa pinakamatalim na sibat at pati na rin sa pinakamalalakas na spell ng mahika na pinaghusay ni Groza. Sa loob ng maraming taon si Ball ay umiikot sa kuta ng kaharian, at bawat hampas ng kanyang pakpak ay nagdudulot ng pagkalat ng maraming piling sundalo. Dahil sa labis na kumpiyansa sa kanyang napakalakas na kapangyarihan, nahulog si Ball sa isang mahiwagang bitag na itinakda ng mga wizard. Kasabay nito, sina Groza at Valas ay inilunsad ang kanilang pinakamakapangyarihang atake na nagdulot ng mga pagbagsak na para bang yumanig ang mundo. Ngunit para kay Ball, hindi pa rin ito sapat. Madaling na-neutralize niya ang bawat teknika at ginamit pa ang mahika upang kontrolin ang dalawa. Habang sina Valas at Groza ay naharap sa matinding panganib, dumating ang madilim na hari, isang tao na walang awa at hindi iniintindi ang sariling mga gwardya, na dumating sa tamang oras upang iligtas sila. Niya'y binalot ang katawan ni Ball sa kadiliman. Kasabay ng kasamaan ng halimaw sa isang laban na pantay ang galing. Sa kabilang panig, hindi rin natalo si Ball. Ginamit niya ang kanyang pinakahuling kakayahan upang itaboy ang kadiliman ng hari. Nagbago ang takbo ng laban ng si Ball, sa kanyang malupit na lakas at pakiramdam ng tagumpay, ay muling napigilan ng mahiwagang tanikala. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ang mga wizard mula sa kaharian ng Kiro ang nakasangkot kundi si Iris na may puting pakpak. Sa gitna ng misteryosong kadiliman, gamit ang kapangyarihan ng sinaunang mahika upang pigilan ang nagsisikap na si Ball, hindi niya inasahan na ang dalawang kaharian ay isasantabi ang kanilang pride at magsasanib upang talunin siya. Pinili ng madilim na hari na huwag sirain si Ball, sa halip ay selyuhan siya sa Tartarus. Tinatapos ang libong taong labanan laban sa masamang demonyo sa kabisera ng kaharian ng Shiro. Nagkita sina ERS at Aether kasama ang mangkukulam na si Shima. Hindi maiwasan ni ERS na humanga sa kanyang kagandahan nang makita siya. Naiintindihan din ni Shima na ang mga tao ng Kiro ay hindi nagnanais ng digmaan, ngunit napilitan silang lumaban dahil sa utos ng hari. Si Aura, nakatitig sa kalangitan sa pamamagitan ng bintana. Biglang nagmadaling lumabas ng kabisera si Aura habang si Iris, bumalik sa kanyang kaharian matapos ang laban kay Ball, ay nanginginig sa sobrang pagod dahil sa paggamit ng kapangyarihan ng sinaunang wika na nag-iwan sa kanya na hindi na makapagtindig nang siya ay magsimulang mahulog. Hinuli siya ni Aura sa kanyang payat na balikat. Agad na ininspeksyon ni Fios at Shima ang reyna, ngunit walang nakitang panlabas na sugat. Agad na naunawaan ni Shima na labis na nagamit ni Iris ang kapangyarihan ng sinaunang wika at dinala siya kaagad sa palasyo para maalagaan. Dinala si Iris pabalik sa kabisera. Sa labis na pagod at labis ang pag-aalala ni Shima sa reyna, ginugol ang araw at gabi sa paggamit ng mga mahikang panggagamot para tulungan ang kanyang paggaling. Samantala, nagkukwentuhan sina ERS at Aura sa kanilang kwarto tungkol sa kagandahan ng mga pangunahing babae ng Shiro, at inamin ni Aether na akma sa kanyang panlasa si Shima. Dumaan si Fios sa kanilang kwarto upang dalhin ang magandang balita na maayos na naisakatuparan ang tratado. Hindi maitago ni Aura ang kanyang pag-aalala para sa reyna ng liwanag at nagtanong tungkol sa kanyang kalusugan. Hindi tulad ng unang pagkakataon nang ituring siya ni Theus bilang simpleng tagapaglingkod na hindi karapat-dapat magtanong tungkol kay Iris. Hindi nagaanong tensyon ang paligid at sumagot si Fios sa kanyang tanong. Pagkatapos ng sandaling pag-aatubili, napansin ni Fios na ang batang gwardya na si Aura ay hindi kasing sama ng una niyang inisip. Matapos nilang matapos ang kanilang misyon, nagpasya sina Aura at ERS na bisitahin ang hari ng liwanag ng isang huling beses bago bumalik sa kanilang kaharian. Pagkatapos ng nakapipinsalang laban, muling nagpatuloy ang mga tao ng Kiro sa kanilang abalang buhay. Nagsusumikap na muling itayo ang kanilang mga tahanan at kabisera. Sa oras na ito, pauwi na si Groa matapos ang mahabang araw ng pakikipaglaban. Nang hindi inaasahan niyang matagpuan si Valas at makatanggap ng bagong utos na maghatid ng liham sa kaharian ng liwanag muli. Sa kabila ng kanyang pagod, nakaramdam si Groa ng tuwa sa posibilidad na makita ang prinsipe ng kadiliman na matagal na niyang itinatagong hinahangaan. Kaagad siyang naglakbay patungo sa kaharian ng Shiro. Ang kaharian ng Shiro ay bumalik sa karaniwan nitong tahimik na estado na may dalawang asong oso na masayang naglalaro sa malinaw na asul na langit. Sa kasamaang palad, bumangga sila sa isang tore at nasaktan sa loob ng Royal Palace. Ang matagumpay na seremonya ay labis na nakapagpasaya at mapagpakumbaba. Si Iris ay hindi nagangkin ng anumang kredito para sa kanyang sarili. Naniniwala ang reyna na maliit lamang ang kanyang naging bahagi at ang kaharian ng Kuro ang higit na nagdusa. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni ERS ang tungkol sa Kuro, isang lugar kung saan namumuhay ng magkasama ang mga mahiwagang halimaw at mga tao.
na pangunahing umaasa sa mga aninong ipinahayag niya ang kanyang pag-asa na hindi mag-aalala ang Reyna tungkol sa pinsalang nangyari sa pagkakataong ito. Pinagpala ni Iris ang mga kaluluwa na nawala sa laban kay Ball, umaasang muling ipapanganak sila bilang dalisay ng mga espiritu. Humanga si ERS sa marangal na espiritu ng Reyna, nangangako na ipapanukala sa malupit na hari na wakasan na niya ng permanente ang digmaan sa pagitan ng dalawang kaharian sa kabila ng panganib sa kanyang sariling buhay. Samantala, ang barkong nagdadala kay Groa mula Chiro ay dumating na at ipinadala ang mga sundalo upang salubungin siya pagdating sa Royal Palace. Kagad na iniabot ni Groa ang isang liham mula sa Dark King kay Iris. Habang masusing binabasa ng Reyna ang mahalagang liham, napansin ni Groa na ang titig ng kanyang minamahal ay nakatuon sa Light King, na nagdulot sa kanya ng matinding selos. Ang nilalaman ng liham ay agad tinanggap ni Iris dahil nangangako ito ng pansamantalang kapayapaan sa pagitan ng dalawang kaharian. Ang ipinanukalang tigil putukan ng Dark King ay naglalayong ibalik ang bansa matapos ang nakapinsalang labanan kay Ball. Habang naghihintay upang sumulat ng tugon, nagpasya si Iris na personal na ipakita sa mga bisita mula Kuro ang magandang kabisera pababa sa hardin ng lungsod. Masiglang sinalubong ng batang lalaki na may asul na buhok, kapatid ni Theo Ima. Ang Reyna at ang kanyang mga kapatid sa simula ay maingat pa ang batang lalaki sa mga dayuhan mula Kiro, ngunit mabilis na nakaramdam si Theo ng kaganhawahan nang malaman niyang mabubuti ang mga tao. Nagtaka si Thies kung bakit naruroon ang bata. Agad niyang naalala na inaalagaan niya ang nasugatang bearcat na bumangga sa tore. Isa niyang kamay ang inilagay sa puno at ang isa pa sa nasugatang bearcat, at unti-unting gumaling ang malupit na nilalang sa pamamagitan ng isang halo ng liwanag mula sa puno. Kamangha-mangha si Theo sa mahiwagang talento ng bata na mabilis na na-master ang healing magic na itinuro ni Shima. Di naglaon, gumaling ang nasugatang bearcat, maingat nitong pinagdiinan ang mga paa bilang pasasalamat kay Theo. Bago lumipad palayong ipinakita nito ang kaibahan na naramdaman ni Gross sa mga bearcat ng dalawang kaharian sa Kuro. Kilala ang mga bearcat sa paggawa lamang ng gulo at pagnanakaw ng paninda mula sa mga mangangalakal, ngunit hindi makikaila ang kanilang alindog. Si Azor, na may mainit na tingin, ay nagbiro at tumawa kasama si Reyna Iris na nagdulot ng matinding inggit kay Gross. Napansin niyang ang kasuotan mula sa Kiro ay ganap na itim habang ang sa Shiro ay purong puti. Iminungkahi ni Gross na subukan nilang ipagpalit ang kanilang mga damit. Sina Eder at Theos ang unang nagpalitan ng damit at ang kanilang bagong hitsura ay labis na pinuri ng mga kababaihan. Nang sumunod naman ang tatlong kababaihan sa pagsubok sa damit ng isa't isa, pinili ni Gross ang damit ng Reyna upang subukan. Gayunpaman, sa kaharian ng Shiro, ipinagbabawal para sa mga dayuhan na magsuot ng kasuotan ng hari. Na unawaan ang marangal na tradisyong ito, nagdesisyon si Gross na huwag subukan ang magandang damit at sa halip ay sinubukan ni Iris ang kanyang damit. Ngunit nang isuot ni Iris ang kasuotan ni Gross, kitang-kita ang malaking pagkakaiba sa kanilang mga espiritu. Ginawang mas maluwag ang mga damit sa kanyang payat na katawan. Si Gross ay patuloy na may lihim na balak na pahinain ang imahe ni Iris upang tumigil ang prinsipe sa pagbibigay pansin sa kanya, ngunit nakialam si Shima at piniling subukan ang damit ni Gross sa labas. Habang nagrereklamo ang mga lalaki sa paghihintay, lumabas ang tatlong kababaihan na nakaiba-ibang kapansin-pansing kasuotan. Humiling si Eder kay Aurel kung sino sa tingin niya ang pinakanagwagi at matalanhagang sumagot si Estora sa paraan na ikinasiya ng tatlong kababaihan. Habang papalapit ang gabi, nakipaglaro ng chess sina Theos at Gross nakahanga-hanga, ngunit natalo si Theos dahil sa kakulangan ng kasanayan. Nang lumipas ang gabi at nakaramdam ng gutom ang Reyna at si Aura, nagpasya si Shima na siya mismo ang magluto ng pagkain para sa mga panauhin gamit ang kanyang mahusay na kakayahan sa pagluluto. Isang marangyang hapunan ang inihanda, ngunit napansin agad ni Aura na kakaiba ang lasa ng mga putahe kumpara sa pagkain sa kanilang sariling lugar. Napansin din ni ERS at Gross na mas maluya ang lahat ng pagkain sa kahariang ito kumpara sa Kiro, kaya naglabas si Gross ng ilang maliliit na isda mula sa kanyang sariling bansa. Upang maipakita ng malinaw ang pagkakaiba ng lasa sa pagitan ng dalawang kaharian. Habang tinikman ng lahat ang pagkain, natagpuan ng mga tao sa Shiro na masyadong maalat ang maliliit na isda, kaya napansin ni Iris na ang pag-unawa sa ganitong mga simpleng bagay tulad ng kagustuhan sa pagkain ay mahalaga para sa pakikipagsamang mabuhay ng dalawang kaharian. Biglang nagkaroon ng inspirasyon si Aura na ihalo ang isda sa sopas na inihain kanina at sa sorpresa, nagbalanse ng maayos ang kombinasyon, lumikha ng lasa na nagustuhan ng parehong panig. Mabilis na naubos ang nilagang sopas pati na rin ang isda at naiwan lamang ang isang walang laman na garapon. Kahit na masarap ang pagkain, inisip pa rin ni Theos na mas masarap ang mga ligaw na gulay na pinili ni Iris. Naalala ni Estora ang mga kagubatan ng ligaw na gulay sa Kiro kung saan, dahil walang sikat ng araw, ang mga halaman ay tuyo at walang buhay, ngunit naniwala siya na mas masarap ang mga gulay sa kahariang Shiro na puno ng sikat ng araw. Nang marinig ito, masiglang iminungkahi ni Iris na maglakbay sila sa gubat.
Kinabukasan, ang kanyang mga mata ay kumikislap sa tuwa na nakabighani kay Aura sa kabila ng halatang selos ni Ger sa ilalim ng kaakit-akit na gabing pinaliliwanag ng buwan, nakatayo si Aura sa tabi ng bintana ng malalim ang. Iniisip malumanay na lumapit si Ger at tinanong siya tungkol sa prinsipe ngunit ang tanging nakikita ni Aura ay si Iris bagaman nakaramdam ng kaunting pangungulila, nagpa siya si Ger na manatili sa tabi ni Aura habang buhay nakahiga si Iris sa kanyang komportableng kama. Ang mga mata ay kumikislap sa kasiyahan sa panahong panandalian ng kapayapaan, dinala ng susunod na umaga ang mainit na sikat ng araw at sariwang hangin sa kaharian ng Shiro at sabik na nagtungo si Iris kasama ang mga bisita mula sa kuro sa gubat upang mamites ng ligaw na gulay bagaman sabik na mamuno, bahagyang bumagal ang Reyna dahil hindi pa ganap na naibalik ang kanyang lakas hindi nagtagal, narating ng grupo ang lugar kung saan sagana ang ligaw na gulay sa paligid ng isang malaking puno kung saan madalas nag-iipon ang Reyna ng sangkap para sa masasarap na putahe. Naramdaman ni ERS na ang simpleng pagkuha lamang ng ordinaryong gulay ay sayang sa ganitong magandang araw. Kaya iminungkahi niya ang isang paligsahan sa pamimites ng gulay ng magkapare si Fios at Gere, na nag-iisip ng romantikong eksena ng pamimites ng gulay kasama ang kanilang mga minamahal, ay mabilis na pumayag gayunpaman, hindi laging natutupad ang buhay ayon sa mga pangarap ng iminungkahi ni Aider na ipares ang isa mula sa Shiro at isa mula sa Kuro upang palakasin ang diplomasya sa pagitan ng dalawang bansa labas-loob. Pumayag si Ger ngunit sa loob, tanging pilit na ngitiin lamang ang maibigay niya, nadismaya dahil hindi siya naipares sa prinsipe bagaman pumayag si Fios sa pares, sinubukan pa rin niyang gumamit ng dahilan na kailangan niyang protektahan ang Reyna upang manatiling mag-isa kasama siya ngunit mabilis na pinutol ni Iris ang plano at ipinaliwanag sa lahat kung paano ligtas na pumitas ng gulay dahil may ilang halaman na napakalason at maaaring mapanganib kung kakainin. Ipinakita ng Reyna kung paano pumitas ng iba't ibang halaman kabilang ang may matutulis na usbong at avocado sprouts sa iba pa sa maingat na gabay ni Iris. Mabilis na natutunan ng mga grupo at nagsimula ang paligsahan. Ang grupo ni Aider kasama si Shima ay nagkaroon ng kaunting hindi pagkakaunawaan sa simula dahil may hinanakit pa si Shima. Gayunpaman, sa mahinahong paraan ni Aider, agad nagkaayos ang dalawa at nakatuon na sa paligsahan na tagpuan ni Aura at ang batang si Theo ang unang ligaw na gulay ngunit hindi sigurado kung ligtas kainin. Humingi sila ng tulong kay Iris dahil pamilyar si Iris sa mga ligaw na halamang ito. Pinuri siya ni Aura, na ikinahiya niya ng husto at humiling na makasali sa grupo ni Aura habang pumipitas ng gulay. Aksidenteng nagdikit ang mga kamay ni Iris at Aura, na ikinagalit ni Fios hanggang sa gusto niyang hilahin ang kanyang espada laban kay Aura. Agad ding nadismaya si Gere nang makita ang prinsipe na minamahal niya na masyadong malapit sa ibang babae.